Halo, 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 andiyan na. Pasensya na kayo nawala pala akong sound, explain ako ng explain, wala pala akong sound. Ganito na lang, i-shortcut ko na lang yung ibig kong sabihin dito. Meron tayong sitwasyon na si Marcolita ay kinasuhan ng tinatawag na paglalabag sa Presidential Decree number 46 dahil tumanggap siya ng donasyon. At ang pinaparusahan sa batas na yan ay pagtanggap ng donasyon at ang pagbibigay ng donasyon. So, ibig sabihin, ang pinaparusahan po ay yung nagbibigay at saka tumatanggap. Kung ang pagbibigay po ng donasyon ay may kinalaman sa official position ng taong pinagbibigyan. So, sinabi ko rito kanina, nung panahon na yun na binigyan si Marcoleta, ay yun yung panahon na hindi na congressman siya. So, may position siya. So, ang tanong ngayon, yung pagtanggap ba yan ay may kinalaman sa posisyon niya bilang congressman? At sa panahon ng binigyan siya as congressman, ay siya po ay, tawag nito, ay walang committee membership. Hindi rin siya chairman ng committee, hindi rin sub-chairman ng committee. So kung ganun, ano ngayon ang magiging mangyari sa kanya? Dapat ba siyang parusahan ng plunder? At ang plunder pala na sinampa sa kanya ay nakasandal po sa tinatawag na bawal sa Presidential Decree number 46 na tumanggap ng pera kung may kinalaman sa posisyon. At dahil doon, 3 nag-donate, nagiging plunder. Yan ang sinasabi nila. So, kinasuhan pa ng hiwalay si Marcoleta ng paglabag sa Presidential Decree 46 dahil sa pagtanggap niya ng pera ay may kinalaman daw sa kanyang posisyon. Ang tanong, yung pagtanggap pa ni Marcoleta doon may kinalaman sa posisyon niya bilang congressman? Sigurado ko na wala. Sapagkat wala siyang voting power, wala siyang impluwensya, wala siyang membership sa committee. So paano ngayon yon? Ang ayaw ko lang dyan na nangyari po sa kanya, dapat sinunod natin ang utos ng ating konstitusyon kung kailan mo dapat kasuhan ang tao. Kung kailan mo palabasan ng tinatawag na warrant of arrest. Dito po nagkamali ang Sandigan Bayan na pinalabasan ng warrant of arrest si Marcoleta na kahit walang probable cause. At bakit ko nasabi na walang probable cause? Sapagkat po, yung binigay na pera na tinanggap niya ay hindi magiging krimen na paglabag sa Presidential Decree number 46. Ang Presidential Decree number 46 po ay nagbabawal lamang po sa pagtanggap ng pera kung may pakay ito sa kanyang official na position. Kung ang position ni Marcoleta at the time was wala siyang committee membership, wala siyang committee chairmanship, wala siyang committee na pagiging vice chairman o whatever, ay ibig sabihin po, yan ang ebidensya na ang pagbibigay ay walang kinalaman sa kanyang official position. Ngayon, pwede ba natin sabihin, may kinalaman siguro yan sa official position niya kung mananalo siya. Kung mananalo siya. But then, my question is, may tinatag tayong mens rea. Ano po yung mens rea, Langga? Ang mens rea ay may intensyong masama na kahit alam niyang mali, ay ginagawa niya. Kahit sinong tao, kapag ang pagpapatay ay alam na mali, and yet pinatay. So may mens rea, may intention na gumawa ng krimen. The intention to commit the act, yan ang importante dyan. So ngayon, pag tinignan natin ang punto de vista na pagtanggap pa ng pera, may mali ba doon? Actually, hindi klaro. So kung hindi klaro, walang mens rea. Wala dahil hindi mo alam kung mali ba yun o hindi.
So kung malabo, kung may mali o hindi, pag hindi mo alam, wala kang, yan ang tawag na good faith. So maabsuelto ka in good faith. Ano, sa pagpatay naman, anong good faith na pag na wala kang kasalanan na hindi ka maikukulong? Good faith. Kung self-defense, napatunayang self-defense, hindi ka pwede ikulong. Nakapatay ka. Nakapatay ka nang dahil aksidente, good faith ka. Hindi ka pwede ikulong. Accident of time yun. Accident of place. Accident of the thing that happened. Halimbawa, naglilinis ng baril. Tapos biglang pumutok na hindi sinasadya pagbalik. Kasana, natapos nilinisan, ibalik na. Na-disgrasya, may bala pala. Pumutok, may namatay. Hindi siya pwede ikulong. Accident yan. So, ano pang ibang bagay na walang mens rea, walang intensyong pumatay? Kagaya ng nagmamaneho ka. Wala kang intensyong pumatay, nasagasaan mo. Nasagasaan mo dahil may iniwasan kang iba, sa paglihis mo ng sasakyan mo, may ibang tao na sagasaan. Hindi ka pwede ikulong kung accident lang yun. Pero, ikukulong ka rin, ang dahilan naman ay yung hindi mo pag-iingat. Hindi naman mens rea pinag-usapan doon. Ikukulong ka lang, ang tawag naman doon ay tinatag na homicide through reckless imprudence. Homicide na nangyari sa pamamagitan ng hindi pag-iingat. In other words, pag-usapan natin ang pagbibigay ng pagtanggap ni Marcolita ng pera. Alam niya, wala naman siya committee. So, magkaroon ba ng intention si Marcolita na makagawa ng krimen? Wala, kasi alam niya, wala sa committee, hindi siya makapagbigay ng pabor. Yan ang naisip niya. Hindi rin siya member ng committee, hindi rin siya chairman, hindi rin siya deputy chairman. So, hindi natin masasabi na ang pagbibigay sa kanya ay may kinalaman sa kanyang opisina. The only way na magiging guilty si Marcolita ay kung ang pagtanggap niya ay may kinalaman sa kanyang opisina. But then, yung ganon, ang magpapatunay ay yung nag-aakusa. Ngayon ang tanong, kailangan mayroong ebidensya. Ang tanong, may ebidensya ba si Remulla na may pakay si Marcolita na may pakay siya na gagawa ng krimen sa pamamagitan ng kanyang opisina? Dito, halimbawa natin, Ben Reklamador, na may pakay si Marcolita. But then, isa yan, iba naman yun kung may ebidensya ka sa pagbibigay. Sa ngayon, wala pong naisumiti na ebidensya ang ombudsman kung talagang may pakay si Marcolita. So ngayon, kung walang ebidensya, ang perang tinanggap ay hindi ill-gotten. At kung hindi ill-gotten, hindi siya pwedeng parusahan sa Presidential Decree 46 kasi walang kinalaman sa kanyang opisina. At kung hindi siya pwedeng parusahan sa Presidential Decree 46, hindi rin ito pwedeng gagamitin para mabuo ang plunder laban sa kanya. So simple as that. Pero kung gagawin natin na pinarusahan natin si Marcolita, nang dahil dyan, ano naman ang kaibahan nito kay Bongbong Marcos? Ang kaibahan nito kay Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos naman po ay pribadong tao siya nang tinanggap ang mga donasyon. So kung dyan, sa unang tingin mo, hindi mo talaga siya pwede makakasuhan. But then, ang batas ba na nagsasabi na by reason of official position ay nagtutukoy ba yan sa position na sa ngayon o sa future na kung mananalo siya? Tingin ko po, nagtutukoy yun sa future. Kaya, si Marcolita, pwede siyang parusahan kung nagtutukoy sa pagiging senador niya, ang posisyon. Pero, kung gano'n ang gagawin natin, the law must apply to all. May tinatawag tayo sa Section 1, Article 10 ng Constitution na sabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal application of the law. So, equal application. Kung in-apply ka, Marcolita, dapat i-apply din kay Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos, mahigit po kalahating bilyon ang natanggap niyang donasyon. Lahat na nagbibigay po ay wala pong posisyon si Bongbong Marcos noon. Pero lahat na nagbibigay, pwede mo nang
sabihin na ngayon, nagbibigay sila dahil hangad nila, sa totoong kwento lang, hangad nila yung posisyon ni Bongbong Marcos, hindi yung kasalukuyan kasi pribado siya, kundi yung kung manalo siya. Kaya dapat sakop din siya ng batas na yan. Dapat pwede rin kasuhan ang lahat na nagdodonate kay Bongbong Marcos. At ito naman, anong katibayan ko? Na iyon ang dahilan ng kanilang pagdodonate. O yun ang donate na top notcher, 273 at 247 million. Si Anton Lagdameo ay nagbibigay ng pera nila. At sino siya ngayon? Nakaupo sa pwesto na special advisor to the president na sa ngayon ay inakusan siya na kumikita ng billion-billion mula sa budget na alokasyon para sa Bangsa Moro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kumikita siya dyan at nilagay sa pwesto si Abdul Rauf Makakwa para makakuha ng pera. Yan po ang katotohanan. Alam ko na secret lang yan, open secret lang yan sa lahat ng mga Maranao at saka Maguindanao. Pero yan po ang totoo. At marami po nagsumbong sa akin. Pati grupo ni Sinsuat nagsumbong sa akin na maraming pera kinuha si Anton Lagdameo. So dapat, maging ebidensya yan na dapat parusahan din ang nagbigay kay Bongbong Marcos sa panahon ng siya tumatakbong presidente. Sa ilalim ng batas na yan, Republic Act, Public Presidential Decree No. 46. At lahat naman, hindi mga contractor, pero nagkaroon ng kontrata after that. Si Melquiades Robles, naging general manager. Lahat ng panalo ng loto sa PCSO, kinuha niya lang, binubulsan niya lang. Lahat sila, si Francisco Chio Laurel, number 1 na fishing corporation sa Pilipinas, may group of corporation siya. So ano ngayon na nakukuha sa fishing? Lahat ng mga tuna sa West Philippine Sea, kinukuha niya. So ang ginagawa pa dyan ay nag-smuggle pa sila, smuggle out. Ang lahat ng mga bili nila, binibenta lang sa ibang bansa. Doon sa dagat na sila nakabintahan. At magbebenta man sila, wala na po silang buwis na binabayad sa pamahalaan natin. Kaya nga, bago pumasok si Chio Laurel, naging presidente si Bongbong, nag-umpisa na yun ang tinatawag na Fisheries Administrative Order, FAO, na lahat ng mga barko na ginagamit pangisda sa buong Pilipinas ay dapat lagyan ng SIM card para monitor kung saan sila nangingisda. Ayaw ng korporasyon ni Chio Laurel. Bakit? Makikita ngayon ang teknik nila, smuggling. So sinasabi ko lang yan, sample lang yan, na kahit wala ka sa pwesto, pag binigyan ka pang campaign fund, ay dapat parusahan din, kagaya kay Marcoleta. Ganon din kay Sis Escudero, binigyan siya ng campaign fund nitong may-ari ng construction firm, pero inabsuelto siya dahil ang nagbigay ay yung may-ari. Pag sinabi may-ari, hindi naman siya construction firm. Ang construction firm na lang magbigay, yun ang bawal. Pero kung may-ari ng construction firm na magbigay, walang bawal. Kita mo kagaguhan ng batas natin. I'm sorry, pero ganun talaga. Pero may time ako, pangako ko sa inyo, gagawa po ako ng tinatawag na reklamo. Subukan natin, magreklamo tayo laban sa mga donors. Total, mga donors naman ito. Sigurado naman po ako na pagbibigyan ito ng ombudsman, sana pagbigyan ng ombudsman. Siyempre, kakampi sa ni Bongbong Marcos, si Remulla, mukhang walang patutunguhan itong reklamo na gagawin ko. Be that as it may, so slim as the hope it may be. The cloud may be too thick. It may be that the rains coming from the sky would fall with the full force of flood coming. Sasampa tayo ng kaso. Si Lynn Dueñas, maraming salamat po. Pasensya na po ako. Ang puntos lamang po ng aking diskusyon ay kung kinasuhan si Marcoleta sa donation fund na wala namang koneksyon sa kahit anong tinatawag na corruption, dapat bang kasuhan din natin si Bongbong Marcos pagtapos siya presidente at saka lahat ng donate kay Bongbong Marcos? Kasi nag-donate po kay Bongbong Marcos ay mahigit kalahating bilyong piso po para sa kampanya niya. At ganun din, ang lahat na nag-donate kay Leni Robredo, kasuhan din natin. Lahat nag-donate kay Isko, kasuhan din natin. Kasi lahat ng donasyon po, naghangad yan ng future gain, future favor.
Okay, maraming salamat po sa inyo. Paki-share na lang po sa lahat. Kasi ika-cut ko lang yung portion na wala pala akong sounds. Magandang umaga po sa lahat.